First of all, thank you so much, Derek Lauren, my daddy long legs talaga. Grabe si Derek Lauren. Uy, siya ang unang naniwala sa akin hanggang dito, hanggang dulo. Naniwala pa rin siya kahit wala naman talagang dapat paniwalaan. So, Derek, I love you. Kahit tapos talagang pinili pa talaga yung pinaka-favorite ko, ang Bisaya talaga. Yes. So, thank you so much, Derek. At sa lahat ng mga nag-isip nito, thank you so much. Sir Alex, thank you. Muna Bisaya word na mag-describe kay Derek Lauren, ano yung one Bisaya word that would describe Derek? Siya ang kusog. Kusog. Bisaya, wala. Kung mga Bisaya pa ito nag-audience ngayon, talagang mag-react na sila pero yung mga Tagalog pa ito. Pero sobrang salamat, I love you kayo. Kusog is parang lakas. Kasi siya talaga ang lakas talaga. Kasi kung wala si Derek Lauren, wala akong lakas dito sa ABS. Kaya siya ang aking kusog dito sa ABS. Kusog. Thank you. Maraming salamat. Okay. Well, if you think guys, na nakita nyo na lahat, well, marami pa kaming mga surprises and dapat yung abangan, mga kuwantuhan natin with our Kuwan Team LA. Kaya naman, let's all watch this. Gusto ko nag-watch. Grabe ang suporta nila kahit mga Bisaya, ito na show. Yes. What can you say about the trailer, Ma'am? Grabe ang trailer ba? Pag mabuo na pala no, parang akala mo talaga may show na no. Pero nung ginawa namin, parang akala ko na nag-chismisan lang sa ganito. Pero talagang nabuo na siya. Thank you so much siyempre sa team Kuan on One, sila Sir Alex, grabe sila Ma'am Fran, sila Prexy, grabe yun. Uy, hindi ko talaga makapaniwala talaga na this is happening. Ayan pa sila Ma'am Joby, na talaga, pero ang kalimagod mga Bisaya, alam mo naman kami mga Bisaya, pag nakita kami, isa nung pinag-usapan namin ba, pag nakita kami, para kami matagal na magkakilala, pero hindi naman kami magkakilala kung mga Bisaya. Ya, siguro 2 hours na usapan, pwede ka na mangutang. So parang yun na sinabi ko doon na sa mga Bisaya na mga, thank you kaayo sa inyo ha, I really appreciate your kuan. So, gusto ko rin i-comment yung nagsisubtitle, Ma'am Shi. Oo, kasi subtitle. from Bisaya to Tagalog, tinatranslate. Correct ko ang subtitle sa una kay kanang Bisaya, may mag-adjust me. Karon ang mga Tagalog i-subtitle sa Tagalog. Sana. Di nagkiat-kiat ang mga Bisaya Kuan mga Bisaya. Salamat kaayo sa inyo. Huwag kayong mag-alala kasi kanang ito kasi super akong nahabi ito na show na ito kasi. Ay, magtanong pa para si Kuan. Sorry. Hindi ka na happy sa show kasi? Sobra kasi nga Bisaya kay para may kuan ba original? Kaya parang kung saan ako nakatira talaga, kung saan ako. So, kasi siyempre ako, ayoko talaga na mag-show ng ganito, kaya na solo kay mahiyabi ako. Kung ako unang magtanong sa sarili ko kung deserving ko ba. Siyempre ako, ang sagot ng sarili ko, hindi ko deserve. Pero dahil nga sinabi na Bisaya, parang doon ako na pa, close to pero heart. Kasi kung Tagalog to, hindi ko talaga kukunin. Kaya hindi ko man pwedeng ibay pa sa heart ko bang aking mga mamshi. Si Ma'am Si Jo, si Ma'am Si Reg. Kung baga sa puso, hindi ko pwede magaling-galing mga show ng sarili kong talk show. Hindi pwede. Kasi meron kaming magandang buhay pa din. So ito, only for Bisaya. Doon ako na pa, kasi Bisaya is very close to my heart. Yes. Parang lungs na siya kasi close to my heart. Okay, go. Ganda ng message mo, Ma'am Shi. Diyan na po nagtatapos yung press conference. Hoy! Hindi pa natatabi ng tanong dito. Kala ko, eto na, may magme-message sa'yo today. Oo, talaga namang, despite of his very hectic schedule, nandito na nga. Let's call him Derek Lauren, our head of ABS-CBN TV Production and Star Magic for a message para kay Ma'am Shi. Si Derek, sobrang busy pa yan sa Bini, ha? Ang kaliwat kanan na pagka-busy ng Bini, pero talagang dumaan pa sa akin si Derek para mag-lunch. Derek, I love you. I love you, Derek. Derek, salamat talaga, Derek. Siya ang utak talaga nitong lahat pa. Ako nerds lang at veins ang nag-on ko dito. Tsaka ikaw lang kaya maglapas tangan sa akin. Derek, oy! Ita-translate mo, kailangan translate. Oo, Bisaya. Kaya mga online sa Bisaya. Unang-una, congratulations. Congratulations, Melay. Alam mo ang pananalig ko sa'yo. Kanina sa likod, sabi ko sa kanya, Melay, tataguin mo yung pangarap ko. Pangarap ko po talaga to na magkasariling talk show si Melay. And I felt tamang-tama na komportable siya sa lengguwahe niya. Hindi kasi nagbago itong taong to eh. Mula nung in-audition namin, hindi talaga siya nagbago. And yung mga taong katulad mo, dapat sinusuportahan ng gusto at binibigyan talaga ng tulong. So, kung alam nyo kung paano siya magmahal at kung paano rin namin siya kamahal, you know that there's a whole team behind you. Of course, we'd like to thank our DMD, our digital team headed by
Sir Jamie Lopez, and of course sila Elaine. Salamat, di kami, isang pitch lang to, Melay. Bigay pera, mahal mo daw, sabi. Sabi ko, hindi, deserve naman niya yan. Salamat naman, grabe naman. Hindi pa, hindi totoo yun. Si Melay po, hindi mahirap pakiusapan to. Alam niya kung para makakatulong sa ABS. At naniniwala siya, ang pinaka natutuwa ko, malakas yung manaligyan sa, naniniwala sa amin. She trusts us enough na alam niya hindi namin siya pababayaan. Pwede mag-advance na rin. Okay. Tapos salamat din sa team ni Alex. Alex Asuncion, to your whole team, maraming salamat sa inyo. And to everyone who's here, you know, pag pinanood niyo po yan, minsan lang akong sumipot dun sa taping niya, hindi ko naintindihan pero tawa ako ng tawa. Yun ang masasabi ko. So, iba rin iba rin yung pakiramdam to be around people from the Visayas region. Iba, mababait sila, malambing sila, nakakatuwa sila, at maalaga sila. I have so much appeal. So daghang salamat sa lahat po, and on behalf of Melay, maraming salamat po sa inyong lahat. And we promise, hindi ito matatapos ng basta-basta. Miss Elaine, di ba magsi-season 2 na tayo, di ba? Oh yes! Grabe naman po. Direk, ako gusto ko sabihin, sobrang thank you, Direk, dahil inikot mo talaga, umiikot ka talaga sa Visayas at Mindanao para makakita ng mga exotic. Umiikot ka talaga para mahanap kami at talaga mabigyan kami ng opportunity. Sobrang daming talents talaga sa the Visayas at Mindanao. So, sarap pumunta doon. I enjoy yung audition. Pero mo kung hindi kami gumawa doon, hindi namin pinago sarili namin, hindi ka namin makikilala. Salamat, Direk. Uy, mukha lang akong alikabog doon. Talagang may pinagkaksayahan mo ba ako na parang, I love you so much talaga, Direk. At in behalf of mga Bisaya at mga Mindanao, at Visayas at Mindanao na mga kuan. Thank you so much. Wala ka rin namin, Marley. Thank you, Direk. Direk, salamat, Direk. Pwede ka nang mag-lunch ulit. Thank you, Direk Lauren. Thank you, Direk. Sobrang the best talaga si Direk ko. Grabe talaga ang pagmamahal na binigay niya pa. Grabe sa aming mag-asawa, sa lahat-lahat. Grabe. 1.5 lang, Direk. Advance. Hindi ka nag-advance ang sweet. Advance sa 1.5. Okay, Ma'am Chi, so feeling na ako ready ng ating mga kaibigan para mag-question. Strictly in Bisaya po yung question. Charot. Wawa naman sila. Huwag kayong Ay, naka-message yung Direk. Okay. Hello, nakalimutan ko pasalamat yung yung creative team namin dito, si Michael at si Christian, at yung grupo na bumuo ng pitch para sa iyo para ma-approve tong concept na to. Thank you, Mike and Christian, and to Sir Marky and Christian. Thank you, RCDG, ha? Tsaka si Cook at si Ma'am Cham din was kawan nila. Thank you. Ma'am Judy. Thank you, Derek. Ayan, okay. Ngayon, again, naka-livestream tayo, Ma'am Chi, sa I Want YouTube, sa ABS-CBN Entertainment. So don't forget to use our official hashtag for today, na hashtag Kuan-on-One Media Kuan. Ibis na media kuan. Media Kuan. Salamat sa mga Bisaya, tanaw nila, tanaw na mo kay i-translate na ko. Mag-Tagalog sila, i-translate na ko sa inyo. Ay mo goal, ha? Perfect. Okay, so, i-open na po namin yung floor para sa questions. Alright, Sir. Hi, congratulations. Sir, salamat. We love you. Salamat kayo, sir. Our first question will come from Genyo Krishnan of TV Patrol. Palihirong salamat, Kenya. Ma'am Chi, congratulations. Salamat kayo. Very beautiful. Mas artista pa rin naman sa akin. Alright, Bella, first of all, congratulations, of course. Sino po ba ang gusto mo makakulap? Kasi you've been in the industry, medyo madami ka na rin nakasama, pero sino ba yung gusto mo pang makasama talaga? Ako ba, dito sa Bisaya ba na show ko sa Kuan-on-One? Yeah. Siyempre, madaming mga Bisaya talaga namang, siyempre isa na dyan sila KZ Tandingan. Naka-line up na yan sila sa amin. Pero tingnan namin kung kaya namin ang TF. Sila KZ Tandingan, sila, din agar na mga Bisaya, na mga kuskan kayo na sila nga mga Bisaya. So, daghan pag kayo mga Bisaya na gusto ko pa sila beauty. Sila Maris Racal, ang dami pang mga Bisaya na pwede namin ma-interview. At in their own words sila ba na, para lang sila nasa bahay ba nakipagpintuhan sa mga Bisaya. And actually, ayun yung second question ko sa'yo. Ano nung masasabi mo na yung mga Bisaya talagang, na sila, no? Nasa industriya na sila. And before, wala namang ganito, hindi namang ganito kadami yung mga Bisaya na, alam mo yun, merong pangalan. Sobra ako na proud sa mga Bisaya. Kaya sa Kuan kami, sa Puitan kami ng Kuan, Pilipinas. Nandun kami sa may
Sa kumbaga sa Bisaya ba, sa lubot kami ba. Pero, talagang, paano kami makapunta dito, di ba? Kaya ito man ang pinaka-center man ito. So, kami mga Bisaya, actually nung nilapas itong trailer na ito, marami mga Bisaya na grateful. Na kasi siyempre kami mga Bisaya, ba, para kaming na, minsan, hindi ba naiwasan na magka-self-pity kami, kaya malayo kami sa Kuan Central. Pero ngayon, nung may ganito na show, parang, let our voice be heard. Kaya na mga Bisaya, oy. So sabi ko, tapos sobrang appreciate nila ang Kuan 101 show at si Derek Lawrence, sobrang appreciate nila ng ABS dahil talagang, alam mo yun, nag-effort talaga gumawa ng show para sa mga Bisayas at Mindanao na, alam mo yun, parang ma-inspire din sila ba? Lalo na yung mga OFW, sila talaga ang pinaka-happy talaga. Kaya para silang nakauwi na ng Pilipinas ba sa Mindanao, parang hindi na sila masipang separation anxiety sa kanilang mga family. Thank you so much, Miss Gaynor Crystal sa TV Patrol. Thank you, Ganya. Thank you, Gaynor. Our next question will come from Josiah Antonio of ABS-CBNnews.com. Yes. Hello po. First of all, congratulations on your new show. Thank you so much. Question ko lang po is, for you po, ano po ba yung importance ng pag-highlight ng Bisaya culture sa show niyo? Sobrang importante, lalo na sa amin eh. Ewan ko lang sa inyo. Lalo sa amin kaya siyempre, kami ba, para mawala na yung parang mga anong tawag dyan, yung parang mga separation kay mga Bisaya or mga Tagalog, mawala na yun ba, para makuhan tayo ba, para ma-in-one na tayo. Kasi marami na rin mga Bisaya, may mga radio station na nga dito ng mga Bisaya sa Manila eh talagang, at wala ng mga Bisaya, wala ng mga taga-Tagalog. Pero very important sa amin kasi para tayo, isang Pilipino lang tayo at talagang nagmamahalan tayo. That would be all, thank you. Thank you po. Thank you. Parang hindi kayo masaya sasagot. Thank you, Ay, mga Josiah. Bisaya, okay na kayo dyan. Ito naman, ang pride ng Cebu, walang iba kundi ang entertainment editor ng The Philippine Star, no other than Nathalie Tomada. Wow! Bisaya talaga yan siya. Mayong buntag. Maayong buntag kaayo kagwapa. Oh, liwat nimo. Liwat mana daw sa akin. Liwat na ng salita. Ayun, hindi ko lang natanong ba to, pero ano bang reason ba't kuwan? At saka pa-explain naman ng mga ano talagang meaning ng kuwan. Kuan. Kasi ito nga, sa kaming mga mga Bisaya talaga, pag hindi namin ma-explain yung gusto namin sabihin, para siyang, ang kuan ba is parang malaking tulong talaga. Tama yung sinabi ni Nikki na, feeler siya ba? Sa mukha. Hindi. Ano yung feel, para sa yung, alam mo yung helping word sa amin. Na pag hindi mo ma-explain, ano po yung kuan, tapos yung kausap mo, miraculous din, naintindihan niya. Yung kuan? Oo. Tapos yung kuan na yung sinabi mo, nag-intindihan na kayo. O, di ba? Yung kuan? O, tama na. So, yung parang, iba talaga ang power ng kuan eh. Talagang, it helps na kung dalawang tao na hindi magkaintindihan, magkakaintindihan sila. Kaya, thank you sa kuan. Kuwan ba, Melay? Diba? Ito, Melay, looking back lang sa pagsugod sa career ni mo, no, pag-start, I wonder, may times ba na you felt na marag you're kinda embarrassed about being Bisaya? Parang, or nauwaw ka na you were also a Bisaya? Or may times ba na parang you accent? Kinakahit. Kasi, kita bitaw mga Bisaya, di ba? Sometimes they notice our accent. Minsan kasi mga Bisaya, kasi ibis na matigas, pinapalambot namin. Kakaiba kami. Ibis na kuan. So, matubig namin yun. Pero kasi hindi namin sinasadya. Pero ako, hindi ko na-embarrass ko. Mas may embarrass pa ako sa mukha ko. Hindi talaga ako na-embarrass. Bakit? Very proud kasi ako. Na Bisaya. And, nung kinuha ako ni Derek Loren, happy ako na tinanggap niya kung ano ako. Na parang may something ako eh. Yung tinanggap niya ba kung ano ako. So, wala ako, parang happy ako na hindi ako nung pumasok sa showbiz na kailangan actress yung hindi ko, so kailangan ko talagang may patunayan ng pagiging actress. So parang reality show. So parang hindi ako kinabahan at parang proud talaga ako na maging Bisaya kasi marami na rin Bisaya dito na nag-penetrate ng Luzon eh. So talaga na happy ako. Be yourself, kumbaga, hindi ka natatakot like, be yourself. Siya na. Oo, tama. Be yourself lang talaga ako. Be myself. Sabi nga ng Bini, be who you are. Sa kanta nila. Diba? Be who you are. Ay, Bini din pala to eh. Yeah. Okay, last question, Melay. Dream interviewees. Top 5. Dream interviewees. Ako Grim Reaper? Dream interviewees? Oh, sige na mong interview.
Actually, ako wala talaga kung pili kung sino ang gusto ko, pero ang gusto ko ngayon talaga na this season, gusto ko si Casey Tandingan, si TJ Monterde, at saka si Ellen Adarna, si Janine Berdin, o si Kuan. Kailan mo kay Kuan? si Maris Racal. O si Tito Boy. Si Tito Boy, pangarap ko kay Bisaya ni si Tito Boy, taga Tacloban. Okay, thank you so much, Mela. Sagang salamat kaayo ba? Ako nahiya sa inyo, kaya dami nyo pang gawain sa bahay, pero pumunta pa kayo dito. I love you. Thank you, Nat. Our next question will come from... Ito ang adopted daughter ng Cebu. Walang iba kundi si Michael Bix Almacen of Bix Buzz. Itong Bix Buzz talaga lang. Hello. Hi, I'm Beanie. I'm Beanie Yak. Naka-live stream tayo. Okay na may Bini. Pag-Bini naman talaga siya. Yeah, fan night member. Hindi na ako nakapasa sa Star Hunter. Sige lang kayo dito, baka mapasa, makapakita ka ni Direk Loren. Umiiwas nga sa direct. Pero Mele, kasi no, parang ang natural mo magpatawa. Konting galaw mo na natatawa na kami. Pero may mga times ba na parang feeling mo na hindi natatawa sa'yo yung tao or parang nahihirapan ka magpatawa? Marami, uy! Maraming times ako na Ikaw galit! sorry. Maraming times naman, kaya hindi ko naman iniisip na talagang matawa sila. Ako naman is very welcoming lang ako sa mga tao and may mga times talaga na mabibwisit pa, makikita mo talaga. Pero siyempre, pag may mabibwisit natin, atras ka na, ibig madahilan ka pa ng stroke nila, di ba? Kasi magalit pa sila sa'yo. Pero pag mga ganyan naman, ako naman is hindi ako na para na-discourage. Kasi pag binibigay ko ang best ko na, hindi naman kasi ako parang magaling magpatawa, yung parang nagpakatotoo lang ako ba. Eh, kung natawa sila, thank you Lord talaga ko. Parang hindi naman, okay lang kay. Para sa akin naman, pag masaya ako sa sarili ko, wala na problema. Basta ako matawa ako sa sarili ko, okay na ako. Wala na akong problema. Kahit isa lang mapatawa ko, okay na ako. So, Pero Bix, yun yung magic ni Mela. Imagine na, dinala namin siya sa Public Relations Society of the Philippines. Karamihan doon mga PR personnel, tsaka mga foreigners. Pero lahat talagang humagalpak sa kakatawa kay Mela. She's a natural. salamat naman si Ren. Mahiyak talaga tayo dito ba? Nag-sleep ko pa rin ako. Sabi ko, may ibang view. Parang ayaw mong view na to, no? Oo, sorry. Iwas tayo dyan. Pero Mele, thankful kami kasi yun. Kasi ano mo ba, pag feeling namin we're down, ako pinapanood ko lang yung mga video mo, yung sa PBB, yung kulitan ninyo ni Jericho, ni Jason, at natatawa na ulit kami, hindi nakakasawa yung tawa kami ng tawa. Oo. Pero ano pakiramdam mo na ikaw yung tinatawag ngayon na New Generation Comedy Queen? Ako ang super akong hiya sa sinabi na ganyan. Kaya siyempre ako hindi naman ako masabi na ganyan. Wala pa naman ako napatunay na sobrang daming tawa talaga. Yung mga kaibigan ko lang, kasi na Madam Darla, sana na nagsabi-sabi ng ganyan. Pero super akong happy kaya hindi naman pwedeng na hindi ka ma-happy. Para ka namang sino. Pero para sa akin parang siyempre dami ko pang padadaanan ng mga butas bago pa makamit yung mga ganyan. Pero thank you so much sa mga nagsasabi I love you all. Pero ako nahiya ako ba kasi baka may ingon magsabi, hindi naman pwede ay baka magalit sila. So sorry na lang ang masasabi ko dun sa iba na ganun. Ito pa nga kasi nabasa ko sa Twitter or sa X, ang dami nagpo-push na ikaw daw ang mag-remake ng Tanging Ina. Ano masasabi mo? Siyempre tanging ina nyo rin. Naka-live stream tayo. Sorry. Tanging ina kasi ang sila. Supra ako nag-message yung kaibigan ko sa akin na yun lagi daw. Kung ikuan sa akin, ikuan na naman, i-offer sa akin, why not? Sobrang happy. Pero siyempre, hindi natin pwede i-bypass si Miss Ai de las Alas kasi siya talagang ating queen of comedy. So hindi natin pwede kasi siya talagang ang dami yan napatunayan na comedy naman. Ayan pa si Ate Pokey, di ba? Sila Miss Eugene Domingo. So kung ikuan, why not? Pero sana, kanang wala tayong ma-hurt na mga kuan. Bongga! Hindi na pwede mag-hurt. Gawa na tayo ng sarili natin, no? Ano sa palagay mo yung bagay na title ng movie mo? Kuan ng ina. Puro tawa na naman kayo, char-char lang mga kuan sa Bisaya. Thank you and congratulations, mabuhay! Thank you so much, Billy. Salamat. Very good.